Bakit pinipilit nyong pitasin si Inday Sara? Hindi ba dapat ang pinipitas nyo? Kayo dati ang pinipitas nyong pilit presidente eh. Eh syempre, pag natapos yung presidente, yung maglilid na bago, pwede nyong kaibigan. Pero ito, yung presidente natin, bakit ayaw nyong pitasin? Okay, so pakinggan natin, 15 minutes. Tinapos, so pag upo ni Inday, nagsuklay lang siya ng buhok, tapos na. Kaya yung makabayad black, Diyos mio, sumusuka na naman ng hepatitis. Sa loob lang ng 15 minuto, tinapos agad ng Kamara ang budget hearing kanina ng Office of the Vice President. Hindi nakaporma ang Makabayan Bloc na nakatakda sanang gisahin si Vice President Sara Duterte sa unlike questionableng paggasta sa 125 million pesos na confidential fund. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enrique. Full force na dumating kanina sa budget hearing ng Kamarang mga opisyal ng Office of the Vice President sa pangunguna ni VP Sara Duterte para yan sa hinihingi nilang 2.38 billion pesos na budget para sa 2024. Pero pagkatapos lang ng 15 minutong slide presentation, nagmosyon agad si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos Sandro naman. para tapusin na ang deliberasyon. In line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the Sabi, no? Ang sinabi ni Marcos, parang tradisyon. Tradisyon na daw yan. But, scrutinize nyo, magaling si Inday. O ayaw nyong i-scrutinize si Inday kasi masasagot ni Inday lahat, magmumukha kayong mga tanga dyan. Siguro ganun eh. Parang, scrutinize natin? Wag. Pag in-scrutinize natin to, lahat ng tanong natin nasagot niya, edi sumikat siya lalo. Sikat na nga siya, bibigyan pa natin siya ng pagkakataon para mag-shine. Let us not give Inday Sara the opportunity to shine. Therefore, pasado na yung budget na yan with no questions asked. Sana hindi nyo na pinapunta, minessage, in-email nyo na lang. budget of the Office of the Vice President. I object, We have a Madam motion Chair. duly seconded. We have a motion duly seconded for the termination of the budget of May epal. We have a motion. Wala na. Tapos na, boxing. Ano ka ba? the Office of We the object, Vice President. Madam Chair. 21 miyembro ng panel ang bumotong pabor na tapusin na ang budget deliberation. The chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Pero hindi nagpaawat si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Madam Chair, may we have a manifestation. Alam nyo, ang tangan nyo din talaga no makabayad lang. Tatatlo lang kayo dyan, tapos ilan yung mga congressman na yan na lulong sa mga Duterte at saka sa mga Marcos. Kahit anong sigaw nyo dyan, impeachment, sa tingin nyo, lalabas lang yung impeachment sa mga opisina nyo, diretso yan sa basurahan. Bakit? Kasi nga, mga kaalyado nila lahat yan. Ano ka ba? Style nyo, bulok. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair. Madam Chair, we have already suspended the termination No, Sartalo. Pwede ba ako magsalita? Hindi na nga, tapos na eh. Tapos na eh, credits na nga yung lumalabas oh. the presentation and the Point of order, Madam Chair. May I explain my vote? I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? Ito naman yung si Arnold Clavio dun sa dulo. Si Arn naman, corrupt ng corrupt. Corrupt ng corrupt. Ano nagawa nyo dyan? Umuwi na kayo. Wala na kayong silbi dyan. Mamundok na kayo ulit. O kumbaga, nandiyan na lang kayo dahil meron pang ilang kayo nabubudol. But, ako sa inyong tatlo, umakyat na kayo sa bundok ulit. Pero hindi pa rin siya nagpapigil. May request ka lang. Madam Chair, hindi Her natin Honor ito to submit the inaasahan. presentation. Madam Chair, yung ganitong and once again, proceedings. this budget briefing is At meron suspended. po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. Alam mo somewhat, on the other hand, tuwan-tuwa ako na binababoy na lang tong mga hayop na mga party list na ito.
Tuwan-tuwa ako na ganyan, na ano na lang sila, ginagawa na lang sila diyang mga basahan. Dahil yan ang dapat sa inyo. For the longest time, you've been milking. Kayo'y nakikinabang sa buwis ng ng taong bayan. Naging part kayo ng gobyerno na dinidestabilize din ninyo. Kaya bagamat tayo'y nabibwisit din sana sa Congress dahil hindi nila pinahirapan si Inday, natutuwa tayo dahil parang alam mo yun, it's it's a sweet revenge. Di ba nakakatuwa na, teka lang, magsasalita pa kami. Tapos na po, sarado na po yung tindahan. Tayo na, magsitayo na tayo, mag-party-party na tayo. Bayaan mo yung 3 unggoy na yan. Bayaan mo sila magtanong sa mga sarili nila. Di ba? Ang saya-saya. Gusto kong ulitin yun. Gusto kong ulitin yung part na yun, Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. Wala na nakikinig. Ganun na si ate. Ano saan tayo kakain, girl? Besh, ano na? Yung di ba paparestore ko nga yung yung peke kong Louis Vuitton? Ang 125 Kaya Franz Castro, kung ako sa'yo, recruit din naman kayo ng mga estudyanteng lalagyan nyo ng mga baril. Umakyat na kayo roon. Pati kayo, mamundok na. million pesos na tinutukoy ni Castro ay ang halaga ng confidential fund na ginasta umano ng Office of the Vice President noong 2022 sa loob lang ng 19 na araw. Yan ay kahit wala namang nakatokang confidential fund para sa OVP noong taong iyon. Pero bago pa matapos magsalita si Castro, pinatayan na siya ng mikropono. I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President. Habang nagsasalita siya, tatayo. Tara na, hindi na makasali yan. Hindi ka namin bate. Wala kami narinig. Wala. Sarap sa pakiramdam, no? Napakasarap sa pakiramdam na itong mga buwisit na ito. Tinanggalan mo na sila ng boses para na lang silang mga palamuti dyan. Kumbaga sa Christmas tree, kayo yung palamuti na nakalagay sa may likod, yung nakaharap sa dingding. Wala pa kayo sa harap, nandun kayo sa likod, yung hindi nakikita. Ay, mahusay ang ginawa ng mga congressman, bagamat irregularities yan, pero sige na. Pagbibigyan na namin kayo dahil binaboy nyo naman itong mga hayop na makabayad block na ito. Sa press conference pagkatapos ng budget hearing, hindi na itago ng Makabayan Block ang pagkadismaya. Kinundina nila ang anilay pagratsada sa budget ng OVP. Ito naman si Arnold Clavio, nag-tweet na lang. Tapos sabi niya sa tweet, I hate my life. Kami ay talagang Mas ka Castro, walang silbi yung pakikipag-usap mo dyan sa media. Ang makukumbinsi mo yung mga kasambahay nyo lang. Pero yung mga tao wala na kayong bilang. Dinadaan-daanan na lang kayo dyan. Galit na galit dito sa pangyayaring ito dahil handang-handa kami nandito yung aming itatanong para maliwanagan ng ating taong bayan. Tanga. Hindi na kailangan maliwanagan taong bayan, mga zombie na yung mga Pilipino. Tapos magpapaliwanag, ikaw pa. Saan ba ginastos itong 125 million na confidential fund na wala naman sa budget ng 2022 GAA? Akala ko ba ang tapang-tapang ng Vice President para... Wala na. Akala ko ba tapang-tapang? Ikaw din, akala namin tapang-tapang, ROTC, ayaw mo. TikTok ka ng TikTok. Akala ko ba tapang-tapang? Ito naman si Badet. ang mga tanong regarding confidential fund noong 2022. Nandyan na siya physically, pero bakit hindi pa siya sumagot doon? Alam niyo kung bakit? Kasi wala kayong kwenta. Wala kayong silbi. Maganda magsampalang kayong tatlo dyan para may katuturan ng mga buhay nyo. Sa mga tanong na naihanda natin. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni VP Sara ang patuloy na suporta ng Hindi, umano ka na. By the way, hindi ko napansin yung mga magtatanong sa akin kanina.
Hindi ko napansin masyado kasi parang mga anino na lang sila. Mahina rin to si Inday. Parang hindi banateros, hindi marunong mang-asar eh. ng House Appropriations Committee sa mga programa ng OVP. Kaugnay naman ang kinikwestyong 125 million pesos na confidential fund. Iginiit ng pangalawang Pangulo na wala silang ginawang anumang hindi otorisadong paggasta. Nagsumiti rin daw sila ng liquidation at accomplishment report sa mga kinauukulan. Nananawagan din ng Vice Presidente sa Makabayan Block na itigil na ang mga pag-atake sa We urge OVP. the Makabayan Block to just lakasan yung mga aircon nila sa kanilang mga offices because it's just a matter of time madi-dissolve din kayong lahat. So, namnamin nyo na yung free air condition at saka yung mga ghost employee nyo, damihan nyo na dahil sooner or later lahat kayo mawawala na dyan, mga buwisit kayo.